Natatagpuan muna nila ang bahay, hindi ang pamilya. Ang bahay. Nakatayo ito sa dulo ng kalsadang bihira ng daanan, hindi dahil sira ang daan, kundi dahil walang dahilan para pumunta roon. Ang mga puno sa paligid ay matanda at siksik, parang matagal nang nagdesisyong itago ang anumang nasa loob. Kahit tanghaling tapat, may anino sa lupa. Kahit maaraw, malamig ang hangin. Ang Blackwood Manor ay hindi sumisigaw ng panganib. Hindi ito mukhang sinumpa, hindi ito mukhang inabandona. Mukha lang itong naghihintay. Noong unang pumasok ang mga pulis, hindi sila pumasok ng may kaba. Inakala nilang isa lang itong karaniwang kaso ng pamilyang biglang umalis. May mga ganoong kaso, mga taong napapagod sa buhay, naglalaho ng walang paalam, pero habang binubuksan ng pinto, may isang bagay na agad nilang naramdaman. Hindi takot, pagkalito. Dahil ang loob ng bahay ay hindi mukhang iniwan. Mukha itong hininto. Nakahain pa ang hapunan sa mesa, 4 na plato, 4 na baso. Malamig na ang pagkain pero hindi pa tinatamaan ng amag. May tinapay na kalahating hiwa, may kutsilyong iniwang nakapatong sa gilid ng plato, parang may biglang tumayo. Sa sala, may radyo na naka-on pero puro static na lang ang tunog. Sa kusina, may kape sa pitsyel, malamig pero hindi pa buo ang latak. Sa itaas, ang mga kama ay gusot, hindi maayos pero hindi rin wasak. Parang may natulog, gumalaw at umalis nang hindi bumangon. At sa hallway, nando ng oras. Isang lumang grandfather clock gawa ng madilim na kahoy. Hindi ito nasira, hindi ito nabasag. Ang pendulum nito ay nakahinto lang, parang nagyelo sa oras. 3:17 ng umaga. Eksaktong 3:17. Lahat ng ibang oras sa bahay ay umaandar. Iba-iba ang oras. Ang relo sa kusina, ang alarm clock ng bata, ang maliit na oras sa sala, lahat gumagana. Pero ang isang iyon, tumangging magpatuloy. At sa sandaling iyon, may napansin ng isa sa mga pulis na hindi niya agad masabi kung bakit siya kinilabutan. Tahimik ang bahay. Hindi ang tahimik na walang tao, kundi ang tahimik na may nakikinig. Ang pamilyang Blackwood ay lumipat sa bahay noong unang bahagi ng dekadang 80. Walang malaking balita tungkol sa kanila. Walang iskandalo, walang lihim na kilala ng publiko. Si Mr. Blackwood may regular na trabaho sa bayan. Tahimik, hindi pala salita, hindi rin supla. Isa lang sa mga taong dadaanan sa iyo sa kalsada at hindi mo na maaalala ang mukha kinabukasan. Si Mrs. Blackwood ay kilala sa paghahardin. Palaging maayos ang bakuran. May mga bulaklak sa harap ng porch. May mga paso sa gilid ng bintana. Lagi siyang may ngiti pero hindi yung pilit. Yung pagod na ngiti ng taong tanggap ang buhay. Ang mga bata ay pumapasok sa paaralan. May mga kaibigan. Walang reklamo. Walang report ng problema sa bahay. Isang normal na pamilya. At iyon ang problema. Dahil ang mga normal na pamilya ay hindi basta nawawala. Noong June 15, 1988, normal ang lahat. May nakitang ilaw ang mga kapitbahay sa gabi. May narinig na pagtatawa. Hindi malakas, hindi masaya, pero totoo. May amoy ng niluluto sa hangin. Ang sasakyan ay nasa driveway. Ang mga kurtina ay bahagyang bukas. May buhay sa loob. At pagkatapos, wala. Walang sigaw, walang putok, walang saklolo. Parang may pinutol sa eksena. Kinabukasan, may napansin ng kapitbahay na pinakamalapit sa manor. Hindi kinuha ang mga sulat, hindi pinatay ang ilaw sa porch, hindi gumalaw ang bahay. Isang araw, 2, 3, tahimik pa rin. Noong una, inisip niyang baka nagbakasyon lang ang pamilya, pero may kakaiba. Hindi nila dinala ang sasakyan, hindi nila pinasara ang bahay, at higit sa lahat, hindi sila nagpaalam.
Nang tumawag siya ng pulis, hindi niya inakala na iyon na ang huling beses na may opisyal na papasok sa bahay nang walang kaba. Ang imbestigasyon ay tumagal ng ilang linggo. Walang bakas ng pilit na pasok, walang ebidensya ng krimen, walang nawawala. Ang mga damit ay nasa aparador, ang mga laruan ay nasa sahig, ang pitaka ni Mr. Blackwood ay nasa drawer, ang mga susi ay nakasabit sa kusina. Parang iniwan ng lahat ng kusa, pero walang taong kusang umaalis at iniiwan ng buong buhay nila. Sa ilalim ng hagdan, may natagpuan ng mga pulis na hindi nila agad binigyang pansin. Isang maliit na silid-imbakan. Walang kakaiba sa itsura, pero nang sinubukan nilang itong buksan, napansin nilang nakalock ito mula sa labas. Ang susi ay hindi nawawala. Nakasabit lang sa kusina. Nang buksan ng pinto, walang laman ng silid. Walang kahon, walang gamit, walang bakas na may itinago roon. Isang walang lamang na espasyo na sadyang isinara ng may dahilan, parang may layunin. At doon unang pumasok ang bulong sa isip ng mga imbestigador, isang ideyang hindi nila kayang isulat sa ulat. Paano kung ang pamilya ay hindi umalis sa bahay? Paano kung hindi sila lumabas? Tinuring ang kaso na bilang missing persons, hindi krimen. Walang pondo para sa mas malalim na paghuhukay. Unti-unti isinara ang mga files. Tinabihan ang bahay at ang bayan tahimik na umusad. Pero hindi nila nakalimutan. May mga patakaran na hindi kailanmang isinulat. Ipinapasa lang sa mga bagong residente, sa mga batang lumalaki, sa mga taong nagtatangkang magtanong. Huwag tumingin sa bintana sa itaas kung gabi. Huwag kumatok kapag madilim na, at kung makarinig ka ng galaw sa loob ng bahay na dapat ay walang tao, umalis ka. Hindi ito mga patakaran ng takot, ito ay mga patakaran ng respeto. Marang ang bahay ay isang nilalang na ayaw gambalahin. Lumipas ang mga taon, may mga pamilyang tumira sa Blackwood Manor bago pa ang Blackwoods. Lahat ay umalis ng bigla, walang paliwanag, walang reklamo. Parang pare-pareho ang desisyon, umalis. Pero ang mga Blackwoods hindi umalis. Sila ang kauna-unahang nawala. Makalipas ang dekada, muling binuksan ang kaso gamit ang makabagong teknolohiya. Sinuri ang lupa sa paligid ng bahay. Walang bakas ng paa palabas. Walang ebidensya ng sasakyan. Walang scent trail lampas sa gilayan ng ari-arian. Parang umabot ang pamilya sa gilid ng lupa at doon nagtapos ang kanilang pag-i-exist. Ipinakita ng ground-penetrating radar ang mga hungkaw na espasyo sa ilalim ng pundasyon, hindi mga lagunas, hindi mga libingan, mga espasyong hindi dapat naroroon. Humiling ng paghuhukay, tinanggihan, walang paliwanag. Hanggang sa mayon, nakatayo pa rin ang Blackwood Manor. Wasak na ang ilan sa mga pader, nabubulok ang kahoy, nakatakip ng tabla ang mga bintana, pero may ilaw na biglang bumubukas sa gabi sa mga silid na wala ng kuryente. May mga kamera na nakakakuha ng galaw na walang pinanggagalingan. At tuwing Hunyo, may mga nakakarinig ng mababagal na yapag. Hindi nagmamadali, hindi nagtatago. Parang may nag-iikot sa isang bahay na sa tingin nila ay kanila pa rin. This is Noctira Paradox. Good night.